Kasama ni Miss Catherine Bernardo sa Halloween party. Abay, usap-usapan ngayon sa social media. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na pag-usapan natin ang ilan sa mga comment ninyo sa comment section dahil meron tayong tinatawag na comment of the day. May po natin ang komento mula po sa isang viewer po natin na nagngangalang, sino po ito? Si Miss Jovelyn Tolentino. Sabi niya, kung hindi po nila gusto si Catherine, wag niyo po siyang iba. Si Catherine wala pong ginagawa sa inyo. Si Catherine, which is true, diba? Paulit-ulit siya, pero totoo naman parang pinag-iinitan talagang super hate ng ilang mga tao. Sabi ni Miss Baby Esther, hindi man sumama si Catherine sa mga rally dito sa bansa natin, nagbigay o nagdonate ng tulong sa mga nasalanta ng lindol at baha, hindi biro ang halagang perang ibinahagi niya sa mga biktima ng kalamidad sa bansa natin. Napaka-generous ni Kat at matulungin. Saludo ko sa iyo, idol. Sana lahat ng artista tularan ka. Kaya ka pala idol ng masa, napakabait mo. Ayan. To, ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, which is tama naman, 'di ba? Parang si Miss Catherine kasi never po kasi niya talagang finlex, no? No, kung magkano yung nailabas niyang tulong, kung magkano po yung mga naibigay niya, 'di ba? Sabi ni Ma'am, siyaan na lang natin sila, Miss Art, kasi inggit lang yung mga bashers na yan. Sabi ni Miss Malutupas, good day Ma'am Dars, mga bashers lang ang ayaw ni Kat. Ang ayaw ni Kat. Tahimik lang si Kat. Maraming binigay na tulong sa nasalanta sa lindol sa Baguio, sa Cebu, 50 million ang binigay niya sa Davao, 20 million. Alin ba yung maganda sa puso? Yung nagtalak sa publiko dahil sa mga gunggong na panggobyerno o yung busy ka sa pagbibigay ng tulong? Kaya tama yung comment na nasa kamay ba ni Catherine ang kinabukasan ng Pilipinas? Bakit kayo mga bashers di kayo pumunta sa Malacanang at sumigaw kayo doon at pababain ninyo ang presidente na walang kwentang mga opisyalis na mga kurakot? Sumigaw kayo ng mga bashers, di sikat ang pag-iinitan ninyo. Tama, Miss Malu. Agree ako sa sinasabi mo. Ano ba naman ang mas malaga? Yung tumulong ka or tumalak ka ng tumalak nang wala ka namang ginagawa? 'Di ba? Ganun po yun Sabi ni Miss Corazon Weber, it's not a big deal kung hindi umimik si Kat tungkol dyan sa flood control funds conflicts despite the fact that she is one of the highest taxpayer in the country. Bakit si Coco Martin lantaran bang umingay at sumabay sa rally at protesta ng taong bayan? Which is true, di ba? Kahit nasabihin natin na si Miss Catherine Bernardo ang isa sa pinaka most followed celebrity ng bansa, it doesn't really mean na kailangan tatalak din siya, di ba? So anyway, siguro mas tatalak pa ngayon ang mga bashers dahil dito po sa isang balita kung saan si Miss Catherine Bernardo po, no, congratulations Catherine Bernardo, hello love again. The Philippine Academy of Film and Television Arts FAFTA proudly present the Philippine Box Office Star Awards to exceptional individuals who have demonstrated unparalleled success and dominance in the entertainment industry. This prestigious honor is bestowed upon those who have consistently top the box office charts, captivated audience with remarkable performance, and achieved extraordinary milestone in their respective projects. This award celebrates the commercial success and enduring popularity of its recipient, acknowledging the development of the Philippine film and television industry. By recognizing this outstanding individual, the Philippine Academy and Film Television Arts aims to honor their dedication, talent, and hard work in entertaining and inspiring audience nationwide. Through this award, we acknowledge the power of storytelling and the impact of outstanding performance on audience, solidifying the recipient's status as true icon in Philippine entertainment. So si Miss Catherine Bernardo po ay tinaguriang Philippine Box Office Star, no? So marami na namang tatalak dyan, sabihin din na naman niya deserve. So kung hindi niya deserve nyo, yun ang tanong. So kaya naman congratulate natin si Miss Catherine Bernardo dahil gumawa na naman siya ng panibagong history, no, para sa Philippine showbiz. Ito po, dahil ngayon, dahil pinagdiriwang ng buong mundo at buong Pilipinas ang Halloween ngayong November, from October 31 to November 1, is nag-celebrate po ang ilang sa mga celebrity.
Yan. So, dahil dito, sabi po ng isang very fan ni Miss Catherine, ang selang makita na nasa Casa Bernardo nag-Halloween party sina Dom at Sue. Ang low-key na lang talaga ni Catherine sa mga kaibigan niya ngayon. Tulad nung isang araw si Alora kasama niya. Nakita natin, kabaliktaran sa mga chismis na hindi sila okay, which is true, di ba? Pero aside from that, aside from being low-key and very picky friends na ngayon si Miss Catherine, ay nachichismis kasi na parang sinasabi po nila na si Miss Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay spotted nga daw sa iisang selebrasyon ng Halloween, which is maling-mali po yung lumalabas na balita. Kasi si Miss Catherine po, ang kanila pong Halloween party ay ginanap mismo sa Casa Bernardo, while yung Halloween party naman ni Mr. Daniel Padilla ay ginanap mismo rin sa kanilang bahay. Kasi po, yung pong nanay ni Mr. Daniel Padilla ay nag-post sa kanyang IG account na parang nandun po sila sa bahay kasama ng kanyang mga apo. And then, ang kasama po ni Miss Catherine, ito, Steam Costume Party 2025, Charis, tapos Dana, Rena, ayan, di ba, pang Bernadette, John Vale, parang mga ano niya lang talaga, yung mga super duper close friends, at yung mga kasama niya sa mga glam team niya, ganon, kasama niya dito. So, very low-key na rin po talaga yung mga friendship na kasama niya ngayon. Ano? Wala na yung mga dating mga kasama niyang friends like Sophia Andres, Sara Labati, yung mga friends niya talaga na dating nakikita natin na magkakasama sila, Chipe Lomino, ganon. Wala eh. Ang nakita lang talaga natin the last time is si Miss Alora Sasam. Kasama niya sa isang party. So, this time is pinatunayan ni Miss Catherine Bernardo na talagang ano na siya she's enjoying her life right now. Talagang ini-enjoy niya po yung kanyang buhay. Lalo na't ngayon, di ba, na samot-sari yung mga bashing na nararanasan ni Miss Catherine. At I know na isa sa pinaka-great lesson na natutunan ni Catherine Bernardo sa kanya pong buhay, na wala talaga siyang totoong kaibigan, kundi at kapamilya, kundi yung pamilya niya lang talaga. Yun talaga yung makakasama niya through thick and thin. Kahit na pati yung tatay niya ngayon, tsaka nanay niya, ginagawa ng issue na matagal na raw hiwalay, hindi na raw magkasama. Pero, dun po sa TikTok account ni Mama Min, 2 beses niya pong ipinost sa magkasabay na araw, yung kanilang TikTok account, na parang ito yung nagko-confirm or sumasagot dun sa mga katanungan na chika na hindi na nga raw sila okay, 'di ba? Pero nakita natin doon na may mga chika pa na nagpapakalat ng news na si Tatay Teddy daw ay ano na, yung parang ng oxygen na lang daw. Eh nakita natin doon, sumasayaw pa siya sa TikTok account niya, sobrang lakas niya, 'di ba? So hindi ko po alam kung saan po ang pinanggagalingan ng mga bashers, but kailangan po nilang mag-fabricate at mag-create ng mga ganitong klase ng news na wala namang katotohanan. Kaya sikat talagang mas lalo pong sumisikat dahil po sa mga bashers. Kasi remember that all the bashers is secretly your supporters. Kaso nga lang, syempre, dahil bashers po sila, wala tayong mahihita na magandang masasabi nila, 'di ba? So, ano na lang natin, intindihin na lang natin 'yon. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!